Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pag-uusapan po natin, itong si Colonel Garma. So, bumaliktad po siya, gumawa siya ng affidavit na tinuturo si Pangulong Duterte doon sa mga, kumbaga, idiniin si Pangulong Duterte. Yun yung pinalalabas ng mga ng media, ng mga kongresista natin na dahil daw bumaligtad si Garma, mas nadiin daw si Pangulong Duterte. Pero kung titingnan mo naman yung mga binitawang mga statement ni Garma, medyo questionable at medyo sabihin natin hindi masyadong kapani-paniwala. Kasi unang-una, yung pressure, na kanino ba yung pressure? Sino yung nagbibigay ng pressure kay Garma? Nung una kasi, itinatanggi niya yung mga sinasabi ng Tuwad Committee na tila meron daw silang relasyon, gaano sila ka-close. Kumbaga binibigyan ng meaning ng Tuwad Committee yung pagiging close daw ni Colonel Garma. Paano ba yung pagiging special niya kay Pangulong Duterte? So, inuungkat yun. So, dahil hindi sinasagot ng direkta ni Garma yung kanyang yung mga tanong sa kanya nitong Tuwad Committee, pinasight in contempt siya. So, siyempre, pag pinasight in contempt, ipinakukulong. Siyempre, dinadala siya sa detention cell. Hindi sa kongreso sa ipakukulong ha, sa detention cell mismo kung saan yung kulungan ng mga babae, doon siya ipinadadala. So, nakakita ng butas dito yung mga mambubutas natin kasi nabanggit doon ni Garma na hindi niya pwedeng iwanan yung anak niya dahil nga twice na nga raw na may ginawang hindi maganda yung anak niya na pwedeng may mangyaring hindi maganda once na ito iiwan niya. Kasi may pagka-special, kumbaga, mentally challenged siguro or basta may something special daw sa kanyang anak. So nakita ng mga mambubutas natin na yung kahinaan ni Garma. So sa dalawang beses niyang umattend ng Tuwad Committee na yan, ng hearing, dalawang beses siyang ipinasight in contempt. So, siyempre, mabigat para kay Garma yung ginawa sa kanya dahil una, sinira yung reputasyon niya na ginagawan siya ng issue patungkol kay Pangulong Duterte. Issue ano to, hindi yung basta issue yung may kinalaman sa EJK. Ito yung issue ng pagkakaroon ng relasyon, personal relationship. So, nilalagyan nila ng chismis. Yung pagiging very close daw niya kay Pangulong Duterte, yung pagiging special niya. Dahil inappoint siya bilang from CIDG, ginawa siyang general manager ng PCSO. So, dalawang beses siyang pinasight in contempt dahil nga hindi, yung sagot niya, hindi tumutugma sa gustong marinig ng Tuwad Committee. Kasi yun yung nagiging estilo nitong Tuwad Committee na kapag ito hindi sumunod sa sagot na gusto nilang marinig, tatawagin nilang sinungaling, ibubuli na nila. So ano yung pinakahuling panakot nila is cite in contempt. Unang-una dyan, para magkaroon tayo ng konteksto, balikan natin yung unang labas ng Tuwad Committee. So ang kanilang resource persons, 3 inmate. So binigyan nila ng benefit of the doubt daw yung mga statement nitong 3 Tuwad Committee na sinasabi nilang narinig daw nilang tumawag si Pangulong Duterte doon sa Chief Warden na si Superintendent Padilla. So narinig nila na tumawag daw at kinongratulate parang yun nga dahil sa pagkakapatay nga daw doon sa 3 Chinese drug lord. So Chinese drug lord, so napatunayan po mga drug lord, so convicted po sila. So wala na po tayong pwedeng nandun na burahin doon. So convicted drug lord po yung 3 in-check na yon. Ngayon, dahil nga doon sa nailigpit na nga daw yung 3, so tumawag daw si Pangulong Duterte at narinig daw na 3 inmate. So itinanggi yun ni Superintendent Padilla.
So, nangyari, sinight in contempt siya kasi tinanggi niya. So, sa pangalawang hearing uli, inibitahan uli siya, talagang dinideny niya na nakausap nga raw niya si Pangulong Duterte. Pero nung tinanong yung tatlong inmate, sinabi nila, hindi naman nila nakakausap ng personal si Pangulong Duterte. Pero narinig daw nila yung boses, kaboses daw ni Pangulong Duterte. So, pinaniniwalaan na nitong mga mambabatas nating mga mambubutas. So, pinaniniwalaan na kagad nila na si Pangulong Duterte nga yung tumawag doon kay Padilla dahil kaboses daw. So, hindi man lang naisip, hindi man lang gumamit ng utak itong mga kongresista natin na pwedeng sabihin natin na gumagawa lang ng kwento. Kasi nga unang-una, hindi naman nila nakakausap ng personal si Pangulong Duterte. So, paano nila mako-confirm na si Pangulong Duterte yun? Pwede namang gayahin yung boses, pwede namang AI na yun, di ba? May mga voice changer na yung mga cellphone. So, alam niyo yun, yung masyado silang naniwala kaagad doon sa tatlong inmate kesa doon sa superintendent ng Davao Penal Farm. So, after nun, dahil sinight in contempt uli si Superintendent Padilla, so, pangatlong hearing niya, binawi niya na yung kanyang statement na kinonfirm niya na yung, kumbaga, sinakyan niya na yung kwento ng tatlong inmate. Pero dun sa affidavit na binasa niya, hindi niya direktang sinabi na si Pangulong Duterte mismo yung kausap niya na tumawag. Ang sinabi niya ron, may tumawag sa kanya na tila ang boses daw si Pangulong Duterte. So, inassume niya si Pangulong Duterte. So, doon pala makikita niyo na kung dadali mo sa korte, malabo na. Malabo na tanggapin na katotohanan yun kasi hindi naman niya kinonfirm. So, ganyan nangyari, sinight in contempt si Padilla. Then, yung pangatlong hearing niya, nung mang-ayon na siya doon sa kwento, naging ano na siya, naging yung trato sa kanya ng Tuwad Committee, naging ano na, medyo light na. So, same thing na nangyari dito kay Garma, doon sa dalawang hearing na inatinan niya, sinight in contempt siya kasi nga, itinatanggi niya yung mga aligasyon na ginagawa nitong Tuwad Committee tungkol sa pagiging very close nila ni Pangulong Duterte. So, sa dalawang hearing na yun, sinight in contempt siya. Noong una kasi parang nagmakaawa nga siya na huwag siyang isight in contempt dahil nga yung anak niya walang makakasama sa bahay na hindi niya pwedeng iwanan kasi nga may history yung anak niya. So, yun yung nakitang butas nitong mga mambubutas natin. Kaya natin kinikwento para makita muna natin saan ba nanggagaling muna yung pressure. Kasi pinalalabasan nila rito dahil nga dun sa pagbaliktad daw ni Garma, ang nagbigay daw ng pressure para bumaliktad siya, yung yung takot daw niya na baka may mangyaring hindi maganda sa kanya, which is talagang yun naman talaga yung normal instinct ng isang tao na, siyempre, kailangan mong protektahan yung sarili mo para sa pamilya mo. Pero tandaan ninyo, nasaan ba si Garma para bigyan siya ng pressure nung ilalaglag niya? Let's say, sabihin natin si Pangulong Duterte na hindi naman nakapwesto na eh. 'Di ba? Wala na siya sa pwesto. So ano pa yung power ni Pangulong Duterte para meron siyang gawing hindi maganda? For the sake of arguments lang na halimbawa lang na totoo yung sinasabi niya. Paano pa mabibigyan o paano pa ipipressure ni Pangulong Duterte? Wala na siya sa kapangyarihan. So nakikita natin dito ang pressure nandito sa Tuwad Committee kasi sila yung may kapangyarihan na ipasight in contempt yung kanilang mga resource person kapag hindi nila gusto yung sagot. Kaya ito na nangyari, binaliktad na ni Garma yung kanyang mga sinabi, pero may mga part doon na medyo mahirap paniwalaan. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So, ang haba lang po ng intro natin, pero ito, panoorin po natin tong balitang to. Umalma ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga akusasyon ni retired Police Colonel Royina Garba ukol sa war on drugs noong nagdaang administrasyon. Ang ilang kongresista naman naniniwalang mas marami pang revelasyon na mabubunyag kaugnay dito sa mga susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Yan ang ulat ni Bella Las Boras.
Naniniwala ang ilang kongresista na masusundan pa ang mga revelasyon ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma sa mga pagdinig ng House Squad Committee. Nitong Biyernes, inilatag kasi ni Garma ang kanyang mga kaalaman ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma pa niya ang umano'y reward system para sa mga pulis na pumapatay umano ng mga sangkot sa iligal na droga at idinawit pa ang pangalan ni dating Presidential Assistant at ngayon Senador Bongo. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, naniniwala siyang tip of the iceberg pa lang ito, lalo pat insider na mismo ang kumanta ukol sa issue. Hindi naman daw pwedeng baliwalain ng Quadcom ang mga revelasyong ito, kaya't bubusisiin nila itong mabuti. Si House Assistant Majority Leader Paulo Ortega naniniwala ring marami pang mabubunyag sa kanilang mga pagdinig at makakaasaan niya ang publiko na hindi sila titigil hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. So, ibig sabihin, hindi raw sila titigil hanggat di lumalabas yung katotohanan. So, halimbawa, walang katotohanan lahat ng mga inaakusa nila kay Pangulong Duterte. So, hindi sila titigil hanggang 2027 or 2028. Tandaan ninyo kapag nagpalit ng administrasyon, sigurado tayo lahat ng kongresista na yan, babalimbing yan. Kaya ngayon pa lang, ang ginagawa na nila, pinasasama na yung mga Duterte. So, pinalalabas nila na si Pangulong Duterte, mamamatay tao, ang pamilya Duterte, masasamang tao. Yan yung pinalalabas na nilang script ngayon. Kasi nga, ang pinakamalakas na posibleng maging presidente sa 2028 is si VP Sara Duterte. So, wala na tayong question doon. Kumbaga, halos shoot na sa banga yung katotohanan na yan na malaki yung posibilidad. Hindi natin masasabing 100% na si VP Sara na yung magiging presidente, pero malaki yung posibilidad na siya yung maging presidente natin if ever na ituloy niya yung kanyang plano na tumakbo bilang presidente. So, sabi nitong isang kongresista na tip of the iceberg pa lang daw itong mga nakukuha nilang impormasyon. So, malaki pa yung posibilidad na kumbaga mahaba-haba pang hukayan ang gagawin nila na posibleng umabot hanggang 2028 dahil yan yung pinaka magiging bala nila para pabagsakin yung mga Duterte. So, marami pang lalabas diyan. Siguro sa ngayon ang pinaka-focus muna natin diyan o yung pino-focus nila diyan ito munang hearing. So, dito sisirain muna nila yung kredibilidad ng mga Duterte. Then eventually, susunod dyan, yung mga survey para palabasin na yung taong bayan humihina na yung suporta sa mga Duterte. So parang palalabasin nila na wala na yung mga Duterte. Dahil nga sa nilalabas ng mga expose ngayon na sinasabi na si Pangulong Duterte mamamatay tao, masamang tao ang mga Duterte. So, binaligtad ni retired Colonel Garma yung kanyang mga sinabi at sinasabi niyang kinopya, kumbaga kinontak daw siya ni Pangulong Duterte para i-apply yung Davao style sa kanilang pamamalakad. Ngayon, may mali ba doon sa sinabi ni Garma? Wala. Kasi very vocal naman si Pangulong Duterte noong mga time na nangangampanya siya tungkol sa illegal na droga. Very vocal siya, di ba? Sinasabi niya, sa Davao kasi, yun yung mga pronouncement niya lagi, yung lagi yung mga statement niya na huwag kayong gagawa ng illegal dito sa Davao dahil mamamatay kayo. Pero wala naman siyang direktang sinabi na ipapapatay ko kayo. Kasi siyempre, pag sinabi niya mamamatay kayo, it's depende naman yun sa mga suspect kung sila ay manlalaban. Siyempre, pag sila nanlaban, most likely, yun ang mangyayari sa kanila. Siyempre, hindi naman papayag ang ating mga kapulisan na basta-basta na lang na sasaluhin yung bala nitong mga kriminal. So, kumuha ng tao si Pangulong Duterte, siyempre, base sa kanilang mga performance. So,
Siguro nakitaan niya si Garma na ito alam niyo kasi yung mga pulis, ang pinaka-karakter na hinahanap din ni Pangulong Duterte base sa ating obserbasyon is yung yung may paninindigan sa trabaho na kailangan ipatupad yung dapat ipatupad. So ano ba yung mandato muna ng pulis, ng PNP? Siyempre, to enforce the law, 'di ba? So alam naman natin ang illegal na droga ay bawal. Bawal magtulak. At alam din ng mga pulis, itong mga drug lord, drug pusher na to, mga may involvement sa drugs, usually may mga karyada yan. So, lalaban yan, lalo na yung mga high, di ba? Lalaban yan. Hindi yan magpapahuli ng buhay. So, natural lang sa mga pulis na unahan, kalimbawa, hindi umabot sa ganung punto na kailangan nilang independence sa sarili nila. Siyempre, mas gugusto yun ng pulis na ang tumaob diyan ay yung mga kriminal. Which is yan din naman yung gusto natin. Alangan naman mas gugustuhin natin tumaob yung mga pulis na gumagawa ng tama or pinatutupad yung dapat ipatupad kaysa yung mga nakagala diyan ay yung mga addictus, yung mga kriminal. 'Di ba? So, siyempre, ako personally, mas gusto ko na yung tumataob diyan, ito yung mga kriminal. Kaysa dun sa mga kapulisan natin na gumagawa ng tama. So, balik tayo doon. Sinasabi niya ni Garma na yung nga, kinopya nga lang daw. Pinakokopya para daw may apply sa buong Pilipinas yung war on drugs ng Davao sa buong Pilipinas. Which is wala naman tayo nakikitang mali. Kasi kung may mali na kagad doon sa sinasabi niyang pagkopya doon sa estilo ng Davao, bakit ganun kasip ang Davao? Bakit ganun kaganda? At bakit walang kasong kinakaharap si Pangulong Duterte kung mali yung kanyang implementasyon dun sa Davao? Tama, mali, di ba? So, isa pang nakikita nating mali dun sa sinasabi ni Colonel Garma na dapat tinanong din ito ng mga mambubutas natin. Sinasabi niya na may reward system daw sa PNP. Ang tanong, sino-sino yung mga nabigyan ng reward doon sa mga naglabas or sabihin natin nakatimbog ng mga drug pusher? Siyempre, kasama si Garma doon sa nag-ooperate. Kasi sabi nga niya, di ba, kasama siya doon. Siya yung in-appoint. Pinakuha pa siya na ibang kasama doon. Siguro naman may mga listahan siya. May mga personal knowledge siya kung sino-sino yung mga drug lord na itinumba ng mga pulis na sinasabing nakatanggap ng reward system. 'Di ba? Dapat may record siya noon. Considering nanggagaling yung budget, sinasabi nila kasi galing daw sa confidential funds ng presidente. So at least man lang doon meron man lang siyang direct knowledge kung sino-sino yung mga nabigyan ng reward doon sa pagkakatimbog ng mga drug lord. So doon pa lang makikita mo na wala siyang binigay rito mga pangalan, detalye regarding kung sino-sino yung mga tinumbog ng mga drug pusher, drug lord, at sino-sino yung mga pulis na nabigyan ng reward. Kasi kung, let's say, sabihin natin, totoong meron, ibig sabihin, buong Pilipinas, buong from Luzon hanggang Mindanao, meron ng mga pulis na nabigyan ng reward money. Pero bakit walang nababalita na kung ito totoo or sabihin na natin kailan lang ba lumabas yung issue ng reward money? Ngayon lang naman Kailan pa ba nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Matagal na. Pero bakit wala silang mapatunayan regarding dyan sa reward money na yan? Isa pa, nagsalita na rin si dating PNP Chief Eliazar at itinanggi niya yun na nagkaroon sila ng reward system nung panahon niya during siya yung PNP chief. So doon pa lang medyo questionable na yung nag-statement ni Colonel Garma na sa tingin natin sinakyan niya lang yung kwento na gustong gawin nitong mga mambubutas natin sa Tuwad Committee. Kasi mayroon akong nakikitang pattern. Kaya nila idinidiin ngayon yung reward system. Kasi andyan yung merong kongresista na
yung mainit sa confidential funds ni VP Sara. So yan din ngayon yung inuungkat nila. So sinasabi nila, pinalalabas nila na yung reward system, nung una kasi sinasabi nila na nanggagaling daw yung reward system, yung pondo, galing daw sa Pogo. So doon pala makikita mo na yung pag-connect nila do sa illegal na Pogo papunta kay Pangulong Duterte. Kaya itinayo nga yung Quad Committee, di ba? So hinugot na nila yung Pogo, kinukonek na nila yung DAT, pero nahihirapan sila kasi tumatanggi si Alice Guo na may koneksyon si Pangulong Duterte sa illegal na Pogo. Medyo nahihirapan sila doon kasi mismo yung pinaka-primary weapon nila or primary, sabihin natin, magiging magte-testify sana na magdidiin sa mga Duterte, tumatanggi na iugnay si Pangulong Duterte sa Pogo. So, iniba na nila yung yung magiging source of funds ng reward system. Para mas sumama lalo, confidential funds na yung ginagamit nila. So, nakikita niyo yung pattern, pero kanino ba nanggaling yung issue o yung sabi natin yung paghukay doon sa confidential funds? Walang iba kay Franz Castro na mainit sa confidential funds ni VP Sara na yung yung confidential funds na ginagamit ng OBP pinanlalaban sa mga NPA. So, si Pangulong Duterte, doon din niya kinukuha yung budget niya panlaban sa sa NPA, galing sa confidential funds. Kaya hinuhukay ngayon ni Franz Castro yung confidential funds na sinasabi niya, doon daw nanggagaling ngayon yung reward money na binibigay doon sa mga pulis na pumapatay daw. Yun yung term nila, pumapatay. So, pinalalabas nila yung pagkakapatay sa mga drug lords, sa mga drug personalities, killing spree. Kumbaga parang paramihan, patay lang ng patay, wala nang investigasyon. Yun yung gusto nilang palabasin at pinasasama nila yung reward system na kinukuha daw sa confidential funds. So, yan yung naaamoy-amoy natin. So, balik tayo dun sa sinasabing reward system. Itinanggihan ni General Eliazar, dating PNP chief, na wala silang marching order or wala silang ganong klaseng sistema ng reward system. Kaya nga itinanggi na rito ni Pangulong Bongo, ni Senator Bongo, yung reward system. Ganun din si General Bato, si Senator Bato, i-deny niya rin. Kahit yung ibang mga I think may ibang PNP chief din na nagsalita rin na dumaan kay Pangulong Duterte na wala namang reward system. Pero yung pa rin yung pinaninindigan nila. So, talagang ang focus talaga nila is maidiin si Pangulong Duterte at pasamain lang yung image niya hanggang 2028. Ang ilang kaalyado naman ni dating Pangulong Duterte, mariing inalmahan ang mga naging pahayag ni Garma. Gate ni Senador Bongo, nakakalungkot na baligtad na ang panahon ngayon, gayong mabuti naman ang idinulot sa bansa ng anti-illegal drugs campaign ng nagdaang administrasyon. Nahahaluan lang umano ng politika ang investigasyon. At paglilinaw niya, wala siyang anumang partisipasyon sa war on drugs noon, taliwas sa akusasyon na may kinalaman siya sa umano'y reward system. Si Senador De La Rosa pumalag din. Iginiit niyang noong panahon niya bilang hepe ng PNP, walang anumang reward system dahil wala naman silang pondo para rito. Sa panig naman ng Philippine National Police na nawagan si PNP Chief Romel Francisco Marbil. Dito natatawa ako rito kay PNP Chief Marbil. Na alam niyo yun, yung parang siyang parang siyang naguhugas kamay na parang wala siyang alam sa nangyayari sa institusyon na kinabibilangan niya. Tandaan nyo, general siya ngayon. So, balik tayo 6 years pabalik, papunta kay Pangulong Duterte. So, most probably, baka general na siya ng mga time na yan or papunta na siya sa general. Sabihin natin nasa high-ranking official na siya ng PNP. So, posible na may alam siya
or sabihin natin naririnig niya, or pwedeng meron na siyang knowledge kahit papaano. Pero pagmasdan or pakinggan ninyo yung kanyang kumbaga naging statement niya sa press, sa mga media, na parang medyo matatawa ka na lang sa pakinggan natin. Sa mga naging hepe ng pulisya noong ipatupad ang war on drugs na linawin ang kanilang naging partisipasyon sa implementasyon nito. Ayon kay Marbil, siniseryoso ng PNP ang mga nabunyag na papel ng mga pulis sa hearing ng Quadcom, kaya't iimbestigahan nila ito para mapanagot ang mga sangkot. Tiniyak ni Marbil na tuloy-tuloy ang paglilinis sa hanay ng PNP para makuha ng buo ang tiwala ng taong bayan. Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy ng Quadcom ang kanilang pagdinig ukol sa issue. Tingnan nyo, di ba, na magtatayo siya ng isang fact-finding committee na mag-iimbestiga kung totoo daw ba yung reward system. Alam nyo, sa totoo lang, tingnan nyo yung sitwasyon. Sa kanya pa lang, masasagot niya na yung tanong na yung kung may totoong may reward system. Bakit? Hindi naman siya PNP chief noong panahon na yon. Tama naman, di ba? Hindi pa siya PNP chief noong mga panahon na yon. Pero, nasa high-ranking official na siya. So, may mga tao na siya na pwedeng, sabihin natin, kasama na doon sa war on drugs. Siyempre, galing sa presidente, under sila ng presidente, utos ng PNP chief, kailangan lahat ng pulis susunod. Di ba? Napaka-imposible naman na may reward system, ang nakakaalam lang, ilan. Halimbawa, CIDG lang nakakaalam. Imposible naman yun. Lumalaban din sila sa illegal drugs dahil mandato nila yun eh. Kasi yun yung, kumbaga, yun yung marching order ng Pangulo na labanan yung war on drugs. So, imposibleng wala silang naririnig. Let's say, sabihin natin CIDG lang, pero ang CIDG is under din ng PNP. So, imposible naman na yung mga head ng CIDG, hindi nila naikikwento sa mga kapwa nila pulis, mga kapwa nila, mga kakilala nila, mga upper class nila, or mga sabihin natin kaklase nila, kaibigan nila, or same rango nila. Imposible hindi yan nagkakausap-usap. Nagkikita-kita yung mga yan, may mga conference yan. Tandaan nyo, 6 na taon gumana yung war on drugs. Imposibleng hindi niya alam kung meron o walang reward system at kailangan niya pang imbestigahan. Alam nga namang sikreto lang ang nakakaalam yung mga nasa baba. Alam nga naman si Pangulong Duterte or si Bongo yung tumatawag o si Bato de la Rosa doon sa mga patrolman, sa mga corporal. Oy, bibigyan ko kayo ng halimbawa si Pangulong Bongo. Halimbawa si Bongo yung tumawag. Hello, si Bongo to. Si patrolman Kulapu. Oy, may reward system kayo ha. Pag kayo nakapatay ng drug lord, may pabuya kayo sa akin. Ganun ba yung mangyayari sa tingin ninyo? Alam nga naman na hindi alam ng mga nasa taas nila na may ganung sistema. 'Di ba? Siyempre, hindi naman basta-basta susunod itong mga nasa baba kung walang utos galing sa taas. Mga upper class nila or yung mas matataas na posisyon sa PNP. So, napaka-imposible na ang mag-uutos si Bongo kesa doon kay Bato de la Rosa na siya yung PNP chief. Diba? Kumbaga utak. Yun yung hindi naisip nitong mga kongresista na to, parang hindi nila ginamit yung utak nila, na pwede ba yun na hindi alam ng mga nasa taas, halimbawa, ang usually naman tumatrabaho dyan sa war on drugs, yung nasa ground, siyempre yung mga mabababa yung rango, corporal, patrolman, mga sabihin natin mga SPO1, SPO2, pababa, 'di ba? Yan sila lang ang tumatrabaho. Yung mga nasa taas, yun yung nagbibigay ng utos. So napaka-imposible na hindi alam ng mga nasa taas na tumatrabaho na pala itong mga nasa baba. 'Di ba? Yun yung nagiging problema diyan. Kaya nga yung sinasabi ni Chief Marbil dito na paiimbestigahan niya, para siyang para siyang alam niyo yung kunyaring walang alam
Pero ang totoo, deep inside sa kanya, alam niya na totoong walang reward system at kailangan niya pang paimbestigahan. Kasi sa kanya pa lang pwede niya nasagutin, oo, merong reward system. Oo, walang reward system. Yun lang naman, di ba? So, hintayin natin hanggang 2028, hindi pa matatapos itong TUWAD committee sa pag-iimbestiga para pasamain yung mga Duterte. So, yan yung aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.